Amen! Praise the Lord! Amen. Sige po, isang malakas na papuring pasasalamat na palakpak sa ating pong Panginoon. Sino yung excited? Amen! A wonderful morning to all of us. Amen! Grabe magpahayag ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa awitan pa lang, napagpala na, napalaya ka na. Amen! Ano sabi? Through you, I can do anything. I can do all things. Because it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Amen? Sa praise and worship, solved na. Amen? Yes. So, sa oras na to, sama-sama po tayong, amen, mauhaw, mag-expect, amen, makinig sa tunay na kailangan po ng buhay natin. And that's the Word of God. Amen? Kaya tanungin mo ang sarili mo, are you ready for the Word? Are you ready for the word? Amen. Sige po, let's stand. Amen. In the presence of the Lord. At buksan po natin yung Bible po natin sa book of Hebrew. Hebrews chapter 11 verse 1. Amen. Sige po, tayo po tayo. Galang po natin, respeto po natin yung salita ng Panginoon. Amen. Sabi dito, now faith is confidence in what we hope for and assurance about we do not see. Amen. Sige po, let's pray. Hallelujah. Father God in heaven, Lord, we just want to thank you once again for this wonderful moment with you, O Lord. Tunay nga po, Panginoon, na sama-sama kami, Lord God, na binubuksan, Lord God, ang aming mga puso para sa iyo, Panginoon. Whatever, Lord God, yung kapahayagan mo sa amin, help us na tanggapin ito, Lord God. Maitanim sa puso namin, Lord. Tanggapin namin whatever it is, correction man ito, encouragement ito, O Father God. Lord, it's you alone, O Father God, na tunay na makakapagpabago sa puso namin, the way we think, the way we act, O Lord God. It's you alone, O God. Your word can transform our lives, O Lord. Salamat, Lord God. Anoint your word. Anoint your, hallelujah. Anoint mo po ako, Panginoon, ang aking mga labi, Panginoon. Ang salita mo lamang, kung ano yung kapahayagan mo, siya lang ang mahayag sa oras ito, Panginoon. Thank you, Father God, and this is all we pray. Amen. 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 So, our theme for today is, let's have a daring faith to believe. Amen. Let's have a daring faith to believe. Daring means, in a biblical context, refers to the quality of being bold, courageous, often in the face of danger or adversity. Ibig sabihin, yung mga taong may mga daring faith, ito yung mga risk taker. Amen? Rooted in faith than self-reliance. Amen? Amen. So, sa Tagalog, matapang. Sige, tanongin mo yung katabi mo, matapang ka ba? Matapang ka ba? Amen. Daring faith, matapang na pananampalataya. Amen. So, sabuhin natin, paano mo ba masasabi na confident ka? Tiyak ka or sigurado ka? Na may katiyakan na may mangyayari. Yung mga bagay na ginugusto mo. Sa mga panahon ba na answered prayer ka? Sa panahon na komportable ka, hayahay ang buhay mo, payapa ang dagat. Amen? Yes, maganda yan. Paano kung hindi? Paano kung ang tagal na ng panalangin mo, till now, bokya pa din? Till now, wala pa din? Paano kung tagtad ka ng pagsubok sa mga oras na to? Maalo ng dagat, confident ka pa rin ba? Amen? Umaasa ka pa rin ba? Masasabi mo bang mangyayari pa rin at may katiyakan? Amen? Yung mga pinapanalangin mo. Amen? Sige, isang the best na palakpak po sa ating Panginoon. Amen? I believe po na alam niyo yung lahat ng, yung kwento ng isang babae. Amen? Sige po, pagchismisan po natin yung buhay niya. Amen? Ito yung maganda eh. Ito yung dapat na pag-usapan natin. Pag-usapan po natin yung buhay ng mga tao na nasa Biblia. Amen? So, a woman who suffered an issue of blood for 12 full years. Sino po yung may issue dito?
Amen? Kapag binasa po natin yung Book of Mark chapter 5, verses 25 to 34, amen, ito yung buhay niya. Isang babaeng ordinary, walang posisyon, walang pangalan. Ang babaeng 12 years na naghirap sa sakit, siya yung dinudugo. Who among you na 12 years nang may suffering? Amen. 12 years nang may issue. Matagal nang may sakit. Hindi lang ito physical. Pero you are suffering emotionally, mentally, suffering sa relationship. Matagal nang may sakit sa attitude. Amen. The Word of God ay para po sa ating lahat. Amen. Wala pong exempted. Amen. 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 So itong babaeng ito is maraming doktor na po yung nagpa-check up o napag-check upan niya. Naubos na yung kanyang mga ari-arian sa pagpapagamot, pero sadly hindi siya gumaling-galing. At ang matindi nito, lumala pa. Amen. So ibig sabihin hindi po pala lahat ng may sakit or yung sakit doktor ang kailangan. Amen. Pero ito yung good news. Sige, sabihin mo sa katabi mo, may good news. Amen. She heard about Jesus. Nabalitaan niya. Kaya ginawa niya, nakipagsiksikan siya hanggang makalapit siya sa likuran ni Jesus. Sige, imagine mo yung sarili mo. For sure, napakadaming tao doon. Talagang tinodo mo na makipagsiksikan. Pinush mo yung sarili mo. Amen. Para makalapit po sa Panginoon. Naging intentional ka. Pinush mo yung sarili mo para makalapit ka sa Lord. Amen. Ang nasa isip kasi niya that time, if I just touch His clothes, I will get well. Amen. Grabe yung confidence. Amen. Grabe yung faith. Grabe yung tapang. Yung assurance. Siguradong sigurado. Amen. She touched His clothes and her bleeding stopped at once. Grabe. Amen. Sabi ng ibang version, immediately, instant, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Amen. Sino dito yung gustong-gustong gumaling? Gusto nang makawala. Gusto nang mapalaya. Gustong-gusto nang maging maayos. Tapangan mo. Amen. Tapangan mo. I-push mo. Kasi ang linaw po. Bakit malinaw? Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas po sa kanya. Amen. Because of that one touch. One touch of faith. One touch of daring faith. Naranasan ang kagalingan. Naranasan ang pagpapalaya. Nagtanong kasi dito ang Panginoon, sino yung humipo sa laylayan ng aking damit? Amen? Sa dinami-dami po ng mga tao doon, naramdaman ng Panginoon yung one touch. Amen? Yung one touch na nakaagaw po sa attention niya. Dahil yung hipo na yon, buo ang tiwala. Amen? Walang duda. Matapang na pananampalataya ang makapagpapalabas ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Lumapit ang babae at inamin na siya yung humawak sa laylayan ng kanyang damit. Amen. And God said, my daughter, your faith has made you well. Amen. Go in peace and be healed of your trouble. Amen. Amen. So, how to have a daring faith? Amen. Natanong po ba natin yun? Paano ba magkaroon ng matapang na pananampalataya? Yung bold talaga. Amen. Sige po, umpisa natin. Number 1, earnestly seek God. Earnestly seek God. Gaano mo kakilala ang Panginoon? Gaano ka kaseryoso sa relasyon mo sa Kanya? Amen. Sabi sa Hebrew 11:6, NIV version po, NIV, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, that He rewards those who earnestly seek Him. Amen. Pursue a relationship with God sincerely. Ano pa? Wholeheartedly. Ibig sabihin, habulin mo. Seryosohin ang pakikipagrelasyon, amen, sa Panginoon. Amen? Naghahabol ka nga sa Kanya. Sino naghahabol dito sa pagmamahal?
Amen. Seryoso ko nga. How much more sa Panginoon? Amen. Amen. So, prioritize His will, meditate His words, fervent prayer to know God intimately. Ewan ko na lang kung hindi pa tayo talagang magkaroon ng pananampalataya. Amen. Na bold, na daring. Amen. Kagaya na nangyari po sa babae na nag-suffer ng 12 years. So, in my prayer, sabi ko, Lord, turuan mo akong magmahal kung paano ka magmahal. Amen. Let your heart be my heart. Amen. Yun bang wala ka na talagang pipiliing mahalin? And I've heard sa isang preacher, which is si Benny Hinn, kung kilala niyo po siya, sabi niya, hindi lang tayo nagbibigay ng buhay sa Panginoon, kundi buhay at puso niya talaga pong makita po sa buhay po natin. Amen. And one thing na makapag-minister po sa Panginoon is our worship. True worship. And worship, sabi niya doon, worship is like a breath. Hininga. We exhale the love of God and we inhale His fullness. Amen. Once pala na true worship, nami-minister natin ng Panginoon, ang Lord is natutuwa po sa atin, na-adapt po natin kung ano meron ng Panginoon. Amen. Ang inilalabas po natin, kung paano magmahal ang Lord, yun po yung lumalabas sa atin. Kasi ini-intake natin kung sino siya through His Word. Amen. So, praise God. Earnestly seek Him, habulin mo dahil dyan ka magkakaroon ng daring faith. Pananampalataya. Sa pananampalataya, dyan mo mararanasan ng kasiguraduhang may pag-asa. Panatag ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. Amen. So, mga kapatid, amen, seek God earnestly. Kasi hindi lang po tayo yung magbe-benefits dito. Damay po yung buong pamilya po natin. Sa buhay po natin. Lahat po ng hinihiling natin, sa buhay natin, family, even in our ministry na binigay ng Panginoon. Amen. We can't do anything without Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, number 1, earnestly seek God. Number 2, trusting God's promises. Sabi po sa Hebrew 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for the who promised is faithful. Amen. Ano yung contradict ng mga promises po ng Panginoon? Amen. Circumstances. But when you step out in obedience and mag-relate ka sa character ng Panginoon, amen, hindi mo tinitingnan yung sitwasyon mo, yung pangit na sitwasyon, pinapakita mo po dito yung daring faith, daring trust, daring confidence, amen, in God's grace. Amen. Kasi alam mong sa kabila ng pinagdadaanan mo, tapat ang Diyos mo. Amen. Panatag at matatag ka dahil tapat ang nangako. Amen. So praise God. So sa buhay po natin in our life, walang instant. Amen. Hindi genie ang Panginoon. Bawat pangako may proseso. Bago mo maranasan, idadaan ka sa proseso. Ang ginto, para makita mo yung tunay na ganda niya, idadaan siya sa apoy. Amen. Yung ubas, bago siya maging wine, may pressing moment. Amen. Yung binhi or yung buto, bago yan tumubo, nasa madilim, nasa madumi. Amen. Yung palayok, bago maging palayok, hinuhulma. Amen. Amen. So, bago po nating marating yung lupang pangako, bago iparanas sa atin ng Panginoon yung magagandang bagay na nakalaan po sa atin, amen, proseso muna. Problem, purpose, and promise. Hindi pwedeng problema lang. Hindi pwedeng pangako lang. There's always a purpose. Amen. So, kaya you need a daring faith. Kaya ka makakapaghintay sa mga pangako because you trust His promises and because of your daring faith. Amen. So, mabilis lang po tayo. Number 3. Amen. So, see things in God's perspective.
See things in God, see things. See things, Isaya. Hinay-hinay. See things in God's perspective. Amen. So 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. God's perspective sees beyond what we see. Amen. I remember the life of Esther. Konting kwento lang po. Sino nakakilala kay Esther? Amen. 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 Esther was chosen as queen dahil sa taglay niyang kagandahan. Sige, tingnan niyo yung katabi mo. Kapili-pili ba siya na maging reyna? Amen. Napag-alaman niya na may pinaplano si Haman na patayin yung mga Jews, Jewish people. Kaya itong pinsan niya na si Mordecai, amen, inutusan niya, inudyukan niya si Esther na para kausapin yung hari. Amen. Kaya dito itong si Esther, nag-instruct siya na lahat kayo is gawin nyo yung prayer and fasting for 3 days. Bago siya magpunta sa hari, amen, sabi pa niya doon, kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Makikita natin yun sa Esther 4:16. Sige, sabi mo sa sarili mo, ang tapang. Ang tapang. Tapang ng pananampalataya at nangyari na in-invite niya nga ang hari at itong si Haman sa isang salo-salo. And ni-reveal ang pinaplano ni Haman sa mga Jewish people. Amen. At ito yung nakaligtas. Nailigtas sila. Amen. At naparusahan si Haman. Amen. So, hinarap ni Esther. Ano yung kapahayagan ng Lord? Hinarap ni Esther ang circumstances. Nag-isip ng solusyon. Hindi naduwag. Amen. In our life, don't pray to change our circumstances. If you want to change circumstances, change the way you think. Amen. Kapag inisip mong talunan ka talaga. Kapag inisip mo na ikaw ay mahina, talagang manghihina ka. Kapag inisip mong, amen, hanggang diyan ka na lang, mangyayari po talaga yon. Amen. Change the way you see things. Amen. See yourself how God sees you. Amen. Yung perspective po ng Panginoon. Paano ba ako tinitingnan ng Panginoon? Amen. So, daring faith, dapat nakikita mo ang sarili mo sa ipinapanalangin mo. Amen. So, short testimony. Amen. 6 months ago, amen, ako po ay nagpa-check up. Kasi nakaranas po ako ng sobrang sakit po ng puson. Amen. And praise God, ako po ay nakitaan ng ovarian cyst. 2 po siya. 2 sa left, isa po sa right. Sa right po malaki. Sa left po maliit. Amen. And then nagpa-check up po ulit ako. Praise God, nawala po yung 2. Amen. Paano mo tinitingnan ang sarili mo sa pinapanalangin mo? Nananalangin ka ba para may masabi ka lang sa Lord? Or nananalangin ka na sinasamahan mo ng tapang na pananampalataya? Kiniklaim mo agad. Amen. And I really thank God. Praise God. Yes. Kung dati, monthly, hindi ako komportable, masakit ang puson ko, normal sa karamihan. Pero nagtataka po ako, what an amazing God. 3 months na po akong nagkakaroon na parang wala lang. Amen? 3 months. Amen? Nasunod-sunod na parang, sorry for the word, tumutulo na lang siya. Amen? Nawala po akong nararamdaman. Ngayon po, last day ko. But then, praise God, sa dami po ng trabaho, pwede naman akong magsabi, pwede bang humilata muna kasi sobrang sakit. Kasi alam niyo yung nangyayari sa akin. Pero God is good. God is good. Nothing is impossible. Amen? Wala na po akong nararamdaman sakit. Amen? But ako po ay, sabi kasi, that time kasi na nakita na may malaki pa sa right side, which is 3 point something, inanuhan ako ng doktor na ipatanggal mo na. Grabe lang po. Grabe pala yung surgery dito. Yeah. No? Yeah. Pag kinonvert po sa atin, 10,000.
Amen. Pero sabi ko, wait. Amen. Ako po ay sabi niya, okay, 6 months. Amen. Ngayon po, 6 months na. March. Amen. So, but i-request ko po kay Amo na ako po ay magpa-check up sa government, do sa public. Sabi po ay wala daw bayad doon. Amen. Para to secure lang. But, amen. I declare and I claim it na tunaw na. Amen. Yung bukal doon, hindi naman tagatun yun eh. Amen. Amen. Praise God. Amen. Our design, malusog. Amen. Yung health natin, alagaan po natin. Amen. Maraming pangako, maraming inilagay na dreams, mga heavenly desires. Ang Lord sa buhay natin, ipapagamit po natin yung buhay natin, yung katawan po natin is a temple of God. Amen. Yung design natin, malinis. Amen. Walang sakit, malusog. Amen. Praise the Lord. Amen. Daring faith. Amen. To God be all the glory. Tinatawagan ko po ang anointed to multiply. Amen. Praise God. Ate Irene Castillo. Praise the Lord. Praise God. Amen. So church, naka-series pa rin po tayo. Konting recap lang sa topic natin last week. Mahaba pa oras natin. So last week, ang theme po natin ay correction is the key for growth. So hardship and trials are not sign of abandonment, but rather purposeful. Loving discipline from God, validating believers as His children. So this corrective training likened to a father guiding his child and aims to produce holiness, righteousness, and peace, transforming painful experiences into spiritual maturity. So church, tanong ko lang, ikaw ba yung taong gustong mapuna o mapagsabihan? Yes. Amen. Ikaw ba yung gigising tuwing umaga ang sasabihin mo, Lord, sana may pumuna sa akin ngayon. Sana may mag-correct sa mali ko ngayon. Sana may magpansin. Pero, we all know na parang hindi naman tayo gano'n. Yes. Real talk, di ba? So let's be honest. Most of us, we hate being corrected. Tama, mali? Pag sinabihan tayong mali na yung ginagawa mo, mare, parang hindi na tama yan. Automatic, anong reaction natin? Nag-iinit yung tenga mo. Long face. Di ba? Long nose. Nagdi-defense mode ka kaagad. Long face. O relate ka dyan. Poker face siya. Agad-agad. Kanayon na. We feel attacked, we feel judged. Tama ba? Yes. We feel like pinapakialaman yung buhay mo. Pero, sa spiritual life natin, On your good. we all have blind spots. Sa ugali natin, sa pananalita natin, or sa mga choices pa natin. Ha? Na hindi natin nakikita pero nakakasira na pala sa atin. Na pati na rin sa mga mahal natin sa buhay. Hindi tayo aware doon. So, and here where the love of God enter, na hindi siya papayag na mabuhay tayo nang hindi niya ginagabayan. Amen? Wisdom in correction means recognizing that correction from godly sources is not an attack, but church leaders, it's a gift. It's a gift. So yung mga taong itinalaga ni Lord para punahin ka, para kalabitin ka, mahalin mo yan. Amen. Hindi yan ang kalaban mo. Yes. Kasi yung dumi sa likod ng mukha natin, hindi mo yan makikita. Kaya sila nandyan para i-remind ka, para kalabitin ka. Amen. Vice versa,
ganun din po sila. Amen? Amen. So minsan akala natin correction ay parang pahiyain ka. Yeah. Pero ang totoo, God correct us because He loves us. Amen. That's right. God wants us to have spiritual vitality, Yes. yung buhay na masigla Amen. at totoo. Amen? Amen. Pag anak ka ng Diyos, may correction dyan. Expect mo yan. Pag ikaw ay nananadya ng gumawa ng mali, pero nandyan lagi ang correction ng Panginoon. Amen? So correction is the key for growth. The subject of God's correction is the believers. Accept God's loving correction. Third one, the result of God's correction. And lastly, correction produce. So, ituloy ko po yung message ni Beloved Ronly. Let's have a daring faith to believe or yung strong faith na tinatawag. Hebrews 11:1, but nag-focus po ako sa 6. 1, now faith is confidence in what we hope and assurance about what we do not see. 6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Amen. So faith is not blind, church, Yeah. but a confident trust built on the character of God. Amen. And faith as the confident assurance that what God has promised is real, even when it cannot yet be seen. And it teaches us that faith is the foundation for hoping in God's future actions. And the conviction of His presence, unseen reality, and empowering believers to trust Him despite difficult circumstances. Daring faith. Strong faith. So lahat ng gustong gawin ng Diyos sa buhay mo, nakabase ito sa pananampalatayang meron ka. Diyan po yan nakabase. You get to choose how many answered prayer you have based in your faith. Choice mo po yan. So how daring faith or strong faith help us? First point, faith is stretching your thoughts. Now to Him who is able to be immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Ephesians 3:20 and IB. So you can think of the greatest things that could happen to your life kung sinasampalatayahan mo na kaya ng Diyos yan. It's a matter of your faith po. Yeah. Amen. Doon kikilos si Lord. Yes. Amen. Amen? Depende sa paniniwala mo. Depende sa tiwalang ibinibigay mo sa Kanya. Church, as believers, mangangarap na lang din kayo. Lakihan nyo na. Itodo nyo na. At paniwalaan mo kay Lord at tiyak na mangyayari yan. Amen? Amen. Your faith is stretching your thoughts or imagination, and your faith always begin with an idea of consent. Choice mo yan. Kung may faith ka, nagsisimula yan sa idea ng concept mo. Kung meron kang dreams, kung meron kang vision, kung may plano ka for the future, kaya bang ibigay ni Lord yan? Of course, He can. Pero, depende yon sa pananampalatayang meron ka. Depende yon sa tiwala na ipinagkakaloob mo sa Kanya. Depende yon sa paniniwala mo. Yes. Amen? Kaya ni Lord lahat yan. Higit pa sa inaakala mo according to the power that is working in us.
Klaro? Amen. Daring faith or strong faith help us. Second one, faith is taking initiative. So, ito po yung kwento ng babae na nabanggit na po ng unang preacher natin. The passage po ay matatagpuan natin sa Mark 5:25 to 34 and IB. Ano po yung character nung woman sa kwento? Faith is taking initiative, di ba? So yung woman, she took initiative. She made a daring act. Yes. Tumayo siya. Siyempre, nalalambot yun. Ikaw ba naman duguin ng 12 years? Pero tumayo siya. Umaksyon siya. Kaya ang tunay na may pananampalataya kay Lord can take the initiative. Can take the daring act. Amen? Yan ang action na tinatawag. And she went beyond the limit. Una po, she took initiative and she went beyond the limit. Hindi niya alintana ang dami ng tao. Hindi naging hadlang na pinipigilan siya dahil ang faith niya, yung iniisip niyang gumaling siya, mahawakan lang niya yung damit Amen. ng lumikha sa kanya. Amen? Amen. And that's daring faith. Yes. Strong faith. Amen. Hallelujah. Walang makakapigil. Kasi hodang, katapat niyan is yung kamatayan mo. Kung maalon. Kasi hodang hindi ka marunong lumangon. Pero kung you put your faith to Jesus, lumakad ka. Amen? Amen. Hindi mo yan ikakalimutan. Sabi ko nga, nakabase lang yan sa faith na meron. Hallelujah. Kung nakaya ni Lord, Yes. nananampalataya ka sa Kanya, bakit hindi mo kakayanin? Yes. Amen? Amen. Amen. So leaders, sana hindi yung kabisihan. Sana hindi yung kapaguran ang makakapagpatigil o makakapagpatamad sa'yo sa pagsamba. Amen. Amen. Sabi ko nga, 2 weeks ago, walang hindi pagod, walang hindi puyat sa atin. Sa nature ba naman ng trabahong meron tayo? Yeah. Given na yan. Diba? God is waiting for you, yung ikaw, yung presensya mo. Yun lang po yung inaantay ni Lord. Amen? Third character po ng woman, taking initiative, her faith decide to commit herself. Nanlalambot siya pero nagawang tumayo. 12 years ba naman? Kung di ka pa manginig. Church, because of your faith to God, kahit gaano kalayo ang kwantong, makakarating ka dito. Amen? Kahit mahal ang pamasahe. Hello, sino bang hindi nag-uubos ng pamasahe kada day off? Yes. Mahina ang 100 po sa akin every day off. Dulo sa dulo yun. Pamasahe pa lang po yun. Pag dead ang faith mo, gaano man kalapit ang simbahan, siguradong hindi ka makakarating. Amen? Pero kung buhay yung pananampalataya mo, walang malayo. Amen? And yet, ito pa yung meron tayo eh. Yung nangangarap kang makarating sa langit, but then sa kwantong hindi mo magawang pumunta. Kwantong. Diba? Filipino eh. Hindi naman ako Cantonese. Kwantong. Diba? So sana hindi dahil sa trabaho, sana hindi dahil sa business, sana hindi dahil sa bahay ang magiging dahilan para hindi ka sasamba. Klaro? Amen. Dahil lahat yan,
kayang kunin ni Lord Yun. sa isang pitik. Mahalaga sa Diyos ang pagsamba mo. Tandaan mo yan. And we are called to worship. Clear? Clear. Third one. Faith is expect the best. Expecting the best. Matthew 9:27 to 29 and IB. Ito po yung kwento ng dalawang bulag na lalaki. Familiar kayo? As Jesus went on from there, two blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, Son of David." When he had endorsed, the blind men came to him, and he asked them, "Do you believe that I am able to do this?" Ano ang sagot nila? "Yes, Lord," they replied. Kasi pagka naniniwala ka na kayang gawin ni Lord kung anong meron ka, doon siya aaksyon. Kaya nga, it's just a matter gaano kalaki yung faith mo. Gaano mo, how you put your trust to Him. Doon siya aaksyon. Pray ka nga ng pray, after mo, may doubt ka naman, hello, you're just wasting time. Kaya nung tinanong niya yung dalawang bulag, naniniwala ba kayong kaya ko kayong pagalingin? Yes, Lord. Yun po yung sagot nila. And then doon umaksyon si Jesus Christ. Then He touched their eyes and said, "According to your faith, let it be done to you." Kung meron kang pananampalataya, expect the best. In giving, relate tayo dyan. In giving, aalisin mo yung 10% sa sahod mo. Because you have activated your faith. Pero, kung hindi mo inilaan yung 10% na yan, anong faith ang meron ka? Dead faith. Kasi iniisip mo, baka mawalan ka. Baka kulangin ka, di ba? So this is one way how we could practice a strong faith, especially in financial. Kahit sa problema or sa karamdaman man yan. Di ba? Kapag hinamak ka ng ibang tao, pero wala ka namang ginagawang masama, leaders, isumbong mo yan kay Lord. Sabihin mo, "Lord, ipagtanggol mo po ako." Huwag mong isumbong na ipaghiganti ka. Instead, "Lord, ipagtanggol mo po ako." Si Lord na ang bahala dyan. Alam niya ginagawa niya. Klaro? Amen. Huwag na kayo magkalat sa social media, ha? Sumbong mo na agad kay Lord. Huwag mong hilingin na ipaghiganti ka ni Lord, kundi ang sabihin mo, "Lord, ipagtanggol mo po ako." Do you believe that God can do anything in your life or in your situation right now? Amen. Katulad ng dalawang bulag sa passage, they expect the best things from the Lord. Kaya po natin gawin yon? Whatever situation you have right at this moment, expect the best Amen. from the source. Yes. Amen? Hindi mo kaya yan. So church, according to your faith, your dreams, let it be done to you. Paniwalaan mo at mapapasayo. Baka kaya hindi nangyayari kasi kulang ka pa rin sa pananampalataya hanggang ngayon. Baka kulang. Dagdagan mo pa. Tiwala pa. Daring faith. Strong faith. Fourth one, faith is following the instruction. Kapag meron kang pananampalataya, susunod ka sa utos.
Make as priority yung gusto ng Diyos bago yung kagustuhan mo. Pwede pong gawin natin yung ganon. Kagustuhan muna ni Lord bago yung kagustuhan mo. Okay. Malinaw na illustration. Sinong aware na nakapromo ang Ocean Park ngayon? Diba? Hanggang 31 na lang. Ayun buwan. $2.99 for 2 packs. $3.99 for 2 packs. So, nakabook kami. Pero syempre dahil Sunday, inuna muna namin, lalo na ako, ang Sunday service natin. Diba? And after ng service, then saka lalarga. Diba? So yun siya. So ang reminders, don't change the time, then leave. Yun ang message sa akin. So, faith teach us how to follow instruction. Yes. Kasi hindi po natin pwedeng sabihin, fina-follow ko ang instruction ni Lord, but then, sumusuway ka sa earthly authority na nangangalaga sa iyo. Hindi uubra po yun. Diba? So, having daring faith, teach us how to follow instruction. So make as priority yung gusto ng Panginoon at hindi yung gusto mo lang. Amen. So sa buhay po ni Gideon, sino ang nakakakilala sa kanya? Gideon. Sundalo ni Lord na itinalagang maging leader ng mga Israelites. So ang passage po, supporting verse natin is sa Judges 7:2 and 21. Pakibasa na lang po yan sa bahay nyo. Mahaba po. Ayun siya. Okay. So, isa siyang lingkod ng Diyos na ginawa siyang leader ng mga Israelites para lumaban sa mga bansang gustong sumakop sa kanila. So, bakit sa dami ng sundalo, 32,000 church? From 32,000 to 300 soldiers na lang ang pinili ni Lord. Bakit? Ibig sabihin kasi, para hindi sila pwedeng magmayabang. Pinili, di ba? 32,000 naging 10,000 naging 300. Talagang sinala ba? Iniwalay yung kambing dun sa tupa. Ganun siya. Para hindi magmayabang, kung madami kasi sila, magyayabang yung mga yan. Iisipin nilang, dahil sa galing nila, iisipin nilang, I am a well-trained soldier. Lalaki ang ulo. Nagawa nilang manalo sa laban. Yun yung magiging outcome nun. So God instructed Gideon, utusan mo yung mga 300 soldiers na magdala ng ilaw. Gera, ano? Take note. Ano ang ipinapadala? Ilaw. Ilaw. Takpan ng pitsil na gawa sa clay. Napaka-imposible. At magdala ng trotot. Ilaw, takpan ng pitsil na gawa sa clay, magdala ng trotot. Yun yung kanilang armas. Ha? Yun ang gagamitin nila sa gyera. So pag may kalaban, ano ang instruction ng Lord? Tumurotot kayo, basagin ang pitsil at biglang iilaw. Pagkabasag ng pitsil, biglang umilaw. At nung makita ng kalaban ang biglaang pagliwanag, biglang nagtakbuhan paatras. So yun siya. See? Kaninong gyera yun? Kay Lord. Hindi naman yun dahil sa 300 soldiers na pinadala. It's all about Jesus. Amen. Church leaders,
Anumang gyera ang meron ka sa mga oras na to. Praying na maging klaro sa'yo na hindi mo yan laban. Hindi mo yan gyera. Kay Lord po yan. Ipagkatiwala mo lang. Manampalataya ka na kaya niyang solusyonan yan sa isang titik lang. Amen? Gaano man kalaki yung gulayat sa harap mo, Yes. laban ng Diyos yan. Amen. Huwag ka nang umeffort. Laban ni Lord yan. Hindi kanya pababayaan na malugmok basta matuto ka lang magtiwala. Amen. Daring faith. Daring act. Strong faith. Amen? Faith as confident assurance in God's promises and unseen realities, asserting it as the foundation for a life pleasing to God. Cultivating trust, oversight, active obedience, understanding creation through divine word, and diligently seeking God, believing He is a faithful rewarder. Amen? As I end up here, true faith is essential to please God, requiring a belief in His existence and a conviction that He rewards those who sincerely seek Him. And it emphasizes active trust over passive belief, highlighting that approaching God necessitates confidence in His character and promises. So church leaders, huwag madaliin ang Diyos sa lahat ng hinihingi mo. Lahat ay may kalakip na proseso at oras sa Kanya. Timing po ni Lord, hindi mo timing, ha? Kaya ang pinakamagandang gawin ngayon, ang magtiwala lang sa Kanya. Gamitin sa panalangin ang salita ng Panginoon na bagamat hindi mo pa nakikita, pinaniwalaan mo na. Amen? All glory to God. Keep the fire burning and be encouraged. Amen. Palakpakan mo naman si Lord. Hallelujah. Amen? Amen. Yan ang Bible ibibigay mo sa Lord. Ayan, maraming salamat sa ating preacher, sa ating grade 12, Sis Ron and Ate Irene. Palakpakan naman natin sila. So, ano yung na-topic nila sa atin is to have Daring faith. So, what to have a daring faith? Ano yung mga sinabi nila? To have initiative. Ano pa? Seek the Lord, di ba? Ang dami lang sinabi. Yes. Ano yung mga example na ginamit? Ang dami nilang ginamit na example, right? Ang binigay sa amin ni Nanang is the Mark 5, the woman of who suffered from what? Nung binasa ko siya, nung binabasa ko, yes, the woman who suffered bleeding. Nung binabasa ko siya, sabi ko, hala. Naalala ko nung nag-work ako before sa delivery room, way back 10 years ago. Hala, kung may ganito kaming pasyente, patay na to. Because what it says in the Bible, sabi ng Bible, the woman suffers for 12 years. Ikaw ba naman dinudugo ng 12 years? Kaya mo? Yeah. No. Ang sabi pa doon, the woman suffers chronic, severe, hemorrhagic. Chronic na nga, severe pa. So that means it's very, serious. Cancerous na siya stage 4. Yung dinugo ka nga ng 1 week, di ba nagpapadoktor ka na? 1 month. O Oo, 1 month, di ba? Because in medical, kapag ka sobra-sobra, nanganak ka nga, nagpa-bleed ka ng sobra-sobra, what will happen? You will? Ang hihina. And you will meron pa die. yung mga nanganak sa Exactly. bahay It is na fatally. Alam mo, dinugo pag lang. dinugo ka, it's not serious. It's really very serious. Nakakamatay. So sabi pa doon, he sick, nagpa-doktor siya, nakita niyo doon sa Bible.
nagpunta po siya sa lahat ng maraming doktor. Siyempre, ikaw may sakit ka, magpapa-doktor ka, di ba? Yes. Because you want to be healed. You want to gumaling. You want to know what's the reason bakit ka dinutugo. What is going on in 12 years. Nagpa-doktor siya, but end up, she also give her a lot of money. Nagbayad siya ng maraming pera. Ending, naubos yung pera niya, naging worse pa. Yeah. So the condition of a lady, nagsuffer na, nabigay niya na lahat yung kanyang kayamanan and everything. Tapos tapos nagpa-doktor siya, ending hindi siya gumaling, naging worse pa. If you put yourself into that woman, how would you feel? Yeah. So, Sabi natin kanina, what's the character? Indeed, what's the condition? Ano yung condition ng babae dito? The condition of a girl, hindi lang siya nagkakaroon ng chronic hemorrhage. Hemorrhagic kasi na medical. yeah. So the condition of a woman here is meron siyang chronic, iniiwasan siya. Because of that time, iniiwasan ng kanyang situation because he is unclean. Di ba? Tawag doon. Unclean, ibig sabihin, of course, iwasan ka. Bakit ka dinudugo? Yeah. Baka di dugo na umay ayos pa eh. Sobrang ayos na. So, di ba? Everybody would gonna be like, ikaw nga na may sakit ka lang, di ba? Iwasan ka, mandidiri sila. O, tignan nyo naman yung kanyang na-experience. Dinudugo na siya, na-scam pa ng doktor. Naniwala kayo, ni-scam siya ng doktor? Of course, nagbayad ka, tapos ending naging worse ka. Who would, bakit ganon? So, na-scam siya. O, tingnan, at that time, na-scam na siya. Yeah, may scammer na. Hindi ubigay ni. Kasi nagpunta, kahit sa tignan nyo sa Bible, sabi, he who seek a lot of doctors, he pay a lot of money. Ending, hindi siya gumaling, but get worse. And he has been separated from the community because he is unclean. What else? Pag unclean ka, of course, you're alone. Yeah. Kung makikita natin yung babae, kung ikaw yun, ala, unclean ka na nga, wala ka pang kakampi, na-scam ka pa, 12 years ka pang dinudugo, oh, that is a long suffering. Diba? He's suffering indeed. Yeah. Sobra-sobra na yun. Nakita yun, sobra-sobra yung pinagdadaanan niya. Oo. Walang treatment. And the question is, ikaw ngayon, what is your battle? Is it sobra-sobra? Could you consider yourself na katulad niya sa kanyang pinagdadaanan? And yet, sabi niya, when I was reading this, sabi ko, oh, what could we learn from her? Ano yung matutunan natin sa kanya? Sinabi na nila lahat. Yes. She has daring faith. What else? Di ba sabi natin, the character. You have to seek them. Sabi ni Sis Ron, you have to trust her. What else? The one that I also see from her is nag-persevere siya. The perseverance to go to the Lord. Yes. Sabi niya, kasi nabalitaan niya, oh, the Lord will come. The Lord will gonna heal. Because in the book of Mark, it talks about Jesus will come and heal the sick, yung anak ni Jairus, and all of, it's very short. Napunta siya doon. So, naisama siya sa topic na bakit nandun siya sa book of Mark, the lady, this girl na nagka-blood. Naisama siya because her testimony was indeed very powerful. Sabi niya, oh, nalaman niya, oh, the Lord will come. Wala na akong pag-asa. Diba? Pag wala ka ng pag-asa, you still cling. Tapos naisip niya, ito may Lord na darating, nagpapagaling daw siya. O diba kahit na-scam na siya who cares? Yeah. Nakita mo yung persevere niya? Perseverance from the start. Na-scam na siya, nagpapunta pa siya doktor, nagpa-doktor ulit. Grabe yung pagka-persevere niya. Tapos marinig niya, my Lord, pupunta pa rin siya. Because what? She wanted really to get healed. Ang nagpalakas sa kanya, hindi siya nag-give up. Yeah. She still believed that she will be healed. Amen.
sabi niya, oh, parang last ko na ata to. Na-scam na. Ano mo pagka in a moment, kumbaga kung ikaw yun, na-scam ka na sa doktor eh, susuko ka pa dito, go na. Try again. Yeah. Don't give up. Amen. Hindi siya nag-give up. Amen. Yung pagkas-perseverance siya na yun, when he touched the Lord, ang lakas ng faith niya. Naramdaman ni Lord. Amen. So to me, sabi ko, oh, ganun pala. Pagka may pinagdadaanan tayo, pag hindi mo kaya, Yes. we have to seek the Lord. Earnestly. Praise God. Go to the Lord. Amen. Hanggang matouch mo. Kasi mararamdaman ka ng Lord. Amen. Nararamdaman niya yung girl eh. Di ba sabi nung, sino yung nag-touch sa robe ko? Kasi may nawala sa akin. Ibig sabihin, ang lakas ng faith niya. Ganon kalakas. Ganon siya ka-persevere. Yes. So the Lord, ano na yung ginawa ng Lord? He restored the lady, right? Ang promise ng Lord ay restoration. He promised of us a restoration. The Lord feels the genuine truth, the repentant heart, I think, that she has. And the Lord restore her not only physically, socially, spiritually, allowing her to go in peace. Amen. Nung naramdaman niya yung babae, sabi niya, you are healed. Amen. Kasi ramdam niya yun. Tingnan mo, pagka na-restore tayo ng Lord, lahat ng whatever your situation, when we go and when we trust Him, and then when He answered our prayer, you will be restored. Did you feel that? Mare-restored ka. Amen. Yung tinatawag sa'yo, oh, ito naman yung laging ganyan. But when the Lord lift up ka niya, sabi nga in the Bible, the Lord will lift you up. Yung mga lahat ng whatever, yung mga pinagdaanan nyo, dumaan ka man sa matinding pagsubok, nagchismis ka. Sabi din natin, Irene, timing. The Bible said in Isaiah, when time is right, the Lord will make it happen. So yun ang ginawa niya din sa lady, sa babae. Amen. Kasi dumating na siya eh. This is the time. Yes. And you will be healed. Kaya pala siya nag-persevere. Kasi meron pa pala si Lord nandun na. Perseverance hindi siya nag-give. Amen? Amen. So I want you to stand now. Can we bless the worship team? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Ano man yung pinagdadaanan mo Yes. ngayon, Thank you, Jesus. isipin na lang natin yung pinagdaanan ng babae. When you put yourself in her shoes, kaya mo ba yun? You ask yourself, kaya ko kaya yun? Yes. You can answer, ano kayang gagawin ko? Baka yung iba, the other will gonna, the worst, they will end up their life. Ang daming ganyan naging news. So I want you to talk to the Lord right now. Ano man yung kabigatan mo, whatever your struggles, the battles you're facing, whether it in your family, sa mga anak mo, sa asawa mo, sa business, sa health mo, let's come unto the Lord. And let's cling sa promise niya na sabi niya na, when the time is right, the Lord will make it happen. Lord, sa pag-aantay namin na yun na Lord, help us na mag-persevere, Lord. Help us na palakasin mo rin kami, Lord. Ma-understand namin the situation, Lord. That we have to keep moving. Hallelujah. Come on, let's speak unto the Lord. Ibigay mo lahat sa kanyang kabigatan mo. When you need a prayer, you can raise your hand and we can ask our primary leaders to pray for you. Pag mabigat at hindi mo kaya, come on. Yes, hallelujah, Jesus. Talk to Him right now. I believe He is there to you. Buksan mo lang yung puso mo. And to those who don't believe to Christ Jesus, you have to repent. Magsisi ka. Then accept Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Ganun lang kasimple. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.
Salamat, Lord, dahil hindi mo kami iniiwan. Lord, we wanna thank you, Lord God. Lord, how long, how short yung mga pinagdaan namin, Lord, there is nothing you can do. Wala pong imposible sa iyo. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord. Come on, focus unto the Lord. You speak unto the Lord. Ano man yung kahilingan mo ngayon mo na ilatag sa Panginoon. To have a daily faith, you have to do it all. Walang gagawa po nun, I cannot do it for you. Nobody can do it with you. It's only you can do it. Oh, hallelujah, Jesus. Come on, let's itaas mo yung mga kamay mo. This is a signal that we surrender everything unto you. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Heavenly Father. When we are pressured, Father God, through the mountains of struggle of this world, Father God, begin to close in, Father God. Give us the grace to return to you. We don't want the easy way out, Lord, but all we want, all we need is your loving mercy. Never leave us, oh God, but keep us under your wings. Hallelujah.
Even if we don't feel you right now, Father, but let us understand that you were the present always, that you were always there for us. Hallelujah, Lord. Yes, hallelujah. Anumang bagyo o kaligtahan namin in the mighty name of Jesus. Para sa
those mounts, and Father God, the troubles of this world begin to close in, Lord. Give us the grace to return to you. We don't want the easy way out, Lord God, but all we want, Father God, all we need is your loving mercy. Never leave us, oh Lord God. Keep us under your wing. Hallelujah. Even if we don't feel you, Lord God, let us understand, Father God, that you're always here for us. Hallelujah. Give us strength to take up our cross and fight the good fight of faith. Amen. Let your grace allow us, Father God, to live in truth and clarity, Father God. Hallelujah. Despite the pain and struggle, Father God, fill our hearts and soul with, Father God, overwhelming joy. Yes. With your spirit that gives, Father God, for you in Messiah we find the resurrection. Amen. And in Christ, almighty things, Father God, are made new again. Hallelujah. Can we confess the 5 confessions? By the blood of Christ, We we are healed. redeemed. By the blood of Christ, we are forgiven. By the blood of Christ, we are sanctified. By the blood of Christ, we are redeemed. And by the blood of Christ, we are justified. And surely in goodness and mercy will follow us all the days of our life as we continue to dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Nothing is impossible. Hallelujah. Give thanks to Jesus. Woo! Come on. Hallelujah. Nothing is impossible. Victory be upon you. Go and be blessed.